Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Dalino Wamar, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa gitna ng langit, biglang naglaho ang anino ng 4 na dragon at lumipad patungo sa direksyon ng Nile Istmo. Nang marinig ni Ivory at ng iba pa ang balita mula sa 4 na dragon, lahat sila ay natakot at nag-alala. Aaron under siege. At hindi makalaban. Gusto mo bang ibalik ang pang-aabuso? Nakatitig ang mga mata ni Fumang. Saan nila gustong makuha ito? Aaron, ang front foot, hayaan silang magpatuloy sa pagdaraos ng seremonya ng libing, at ang likod na paa ay kinubkob, ngunit ang pagkubkob ay ayos lang. Bakit hindi siya lumaban? Ang Aaron ba ay nakalubog pa rin sa pagkamatay ni Qin Qingfeng at hindi niya kayang palayain ang kanyang sarili mula rito, kaya nawalan siya ng gana at determinadong mamatay. Pidgel ang pagsimangot. Paano ito posible? Paanong ang pinuno ng alyansa, ang kanyang asawa at mga anak, ay nakayuko sa kamatayan? Ang wika ng tula ay agad na tumanggi sa isang paraan. Maaaring may problema ang Aaron. Tumangala si Linlong kay Ivory. Hindi umimik si Ivory. Alam niya na ang mga salita ni Linlong ang totoong sitwasyon. Gaano man ka-frustrate ang Aaron, hinding-hindi siya susuko. Maaawa siya sa pagkamatay ni Qin Qingfeng, ngunit hinding-hindi niya isusuko ang kanyang buhay. Anong nangyayari dyan? Ibinigay mo na sa akin ang lahat ng detalye. Lin mahabang malamig na tunog sa 4 na Dragon Road. 4 na dragons nodded, ikaw ng isang salita, ako ng isang salita, ay makikita ang lahat, huwag iwanan ang slightest lahat sinabi sa publiko. Mga banner, 3,000 sa ilalim ng isang banner ay mabilis na nahawakan ni Lin ang pangunahing punto at sumimangot, mukhang nakangiti pa ito. I enjoy it very much. Oo, kung hindi lang dahil sa dugo sa gilid ng bibig namin, akala naming lahat kung sino ang nagpapamasahe sa kanya. Ang sarap talaga ng pakiramdam ng aliw sa mukha niya. Pagkarinig nito, hindi maiwasan ni Linlong na tumingin sa lahat ng may kakaiba. Tandang pananong tandang padamdam. Ang salamangka na watawat. Oo naman, parang kaaway si Sanyong. Madaling maipahayag ang kanyang pagkasindek. Nang makitang nakatingin sa kanya ang mga tao, natarante si Sanyong at sinabing, ito ay isang mahiwagang kayamanan. Ito ay napakasama, ngunit ito ay isang maalamat na bagay lamang. Hindi ko inaasahan na ito ay talagang dumating sa mundo. Hanggat ito ay umiiral sa banner at nakikipagtulungan sa mahiwagang Buddha ng 18 demonyong monghe, ang mga nakulong na tao sa banner ay sasalakayin ng masamang chi sa kanilang katawan at dugo, at ang kanilang kalooban ay magpapalitaw din sa lahat ng uri ng mga demonyo dahil sa kanilang masamang kalikasan. Makikita ng mga may pinakamataas na chismis ang demonyong Buddha sa banner. Demon Buddha, tanong ni Lin. Ito ay isa sa 4 na dakilang demonyo noong sinaunang panahon sa mundo ng 8 panig. Ito ay may walang hangganang kapangyarihan at magaling mangmangha sa isipan ng mga tao. Gayunpaman, nawala ito sa mundo ng 8 panig matapos itong patayin ng una. 3 tunay na Diyos sa digmaan ng mga Diyos at mga demonyo na gumawa ng unang pagkakasunod-sunod sa mundo ng 8 panig milyon-milyong taon na ang nakalilipas ang ilang mga tao ay nagsasabi na ito ay nagtago sa Magic Banner. Malilito ba ang Aaron ng demonyong Buddha? Tanong ni Ivory. Hindi ko alam,
Ngunit sa aking palagay, imposibleng umiling si Sanyong, isang tsismis lang na ang pinakamataas ay nakakakita ng demonyong Buddha, hindi dapat umabot sa ganoong taas. Tuldok, paano kung gagawin niya? Mahabang tanong ni Lin. Kumunot ang noo ni Sanyong at sinabing, more evil than good. Nang marinig ito, natahimik ang lahat. Ano na ang gagawin natin ngayon? Bakit hindi tayo lumabas at tumulong sa 3,000? Ang mundo ay puno ng karunungan. Ito lang ang daan, Sanyong. Mag-organisa ka kaagad ng mga nihilist na disipulo, at pupunta tayo upang makipagkita at magliligtas ng Aaron. Tapos na si Fumang, dinampot ang espada, handang lumaban. Tumanggo si Sanyong, at ang iba ay handang lumaban, tulad ng ipapadala nila kay Lin Mengzi sa ayusin ang kanyang mga disipulo na si Ivory ay biglang lumakad patungo sa espiritu ni Qin Qingfeng, malumanay na lumuhad, at pagkatapos ay tahimik na sinunog ang papel. Na ginawa ni Ivory, ang lahat ng mga tao ay natigilan si Yao Eileng, tumingin sa karamihan, o pumili ng masunurin, pumunta sa punto ng insenso, welcome summer, kailan? May oras ka pa bang gumising dito? Tulungan mo si Manggas na huwag tumama sa darating na lugar, urgent Kent na i-off-say. Oo, huli na para magligtas ng tao sa tag-araw, udyok din ni Sanyong. Mayroon ka bang nakalimutan mo na ba kung paano sinabi sa iyo ni Aaron bago siya umalis? Gawin ang sinasabi niya. Malamig na paraan si Ivory, ngunit hindi huminto sa pagkilos sa kamay. Dati iyon, ngunit ngayon ay iba na ang sitwasyon. Nasa panganib na ang Aaron. Sabi ni Elder Erfang sa apurahang boses. Tama na, ang Aaron ang paborito ni Ivory. Siya ay nag-aalala tungkol sa kanya higit sa sino man sa inyo. Dahil sinabi niyang susundin niya ang payo ni Aaron, kung may hindi sumunod, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Biglang sabi ni Linlong. Nang bumagsak ang boses, malamig na tiningnan ni Linlong ang lahat. Hindi nagsalita si Qin Shuang, iniligpit ang espada, mabilis na pumunta sa gilid ni Su Yingxia, tinulungan siyang gawin ang mga bagay sa maayos na paraan. Isang grupo ng ang mga tao ay tumitingin sa isa't isa, nababalisa sa mukha, ngunit hindi alam kung paano gawin. Anong ginagawa mo? Gusto mo rin bang suwayan ang sinabi ng asawa ng pinuno ng alyansa? Tulungan si Mang Depres na sumigaw ng boses, tapat na umupo sa isang tabi. Nakikita ng iba pang mga tao, maaari din ang bawat abala, magpatuloy sa paghahanda para sa libing. Sa ilalim ng patnubay ng Golden Buddha sa kanyang harapan, naramdaman niya ang kalawakan ng Budismo at nasiyahan sa espiritual na misteryo na hatid ng boses ng Buddha. Higit pa rito, sa harap ng paulit-ulit na boses ng Golden Buddha, naramdaman niya na ang kanyang katawan ay dumaranas din ng napakagandang mga pagbabago at pangunawa. Comfortable, sobrang komportable. Gusto pa nga ng mga komportableng tao na malumanay na ipikit ang kanilang mga mata para matulog. Napaka-komportable bang ilagay ito? Aaron na may ngiti, bulong-bulungan. Ang body sa orihinal ay walang mga puno, at ang Ming Realm ay hindi isang plataporma. Sa orihinal, walang anuman. Saan ito maaaring maging sanhi ng alikabok? Noong ang mga tao ay ipinanganak, sila ay walang pakialam, ngunit kapag sila ay nakaranas ng higit pa at nag-aatubili na sumuko ng higit pa, hindi nila kayang bitawan ito. Ang tinatawag na pag-aalala hanggat handa kang itago ito, handa kang magkaroon ng isang bagay, lampas sa kawalan at kagaanan dali, ikaw ang tinatawag ng mga tao na Buddha. Malumanay na itinuro ni Buddha. Ngumiti si Han Sanchen at tumanggo. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at nagtanong, ibinaba mo ba muli ang Buddha? Halatang hindi inaasahan ni Jinfo ang tanong ni Aaron. Natigilan siya saglit at mahinahong sumagot, kung hindi ko kayang bitawan, paano ako magiging Buddha? Umiling si Aaron, hindi mo ibinaba. Bahagyang hindi nasisiyahan ang Golden Buddha, huwag kang masyadong magsalita. Ano ang magagawa ko para sa iyo? Kung ibababa mo ito, bakit gusto mo akong turuan na lumayo sa magic flag na ito? Ngayong ibinaba ko na ito, bakit ko papakialam kung nasaan ako? Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Aaron. Presumptuous, tinuturuan kitang umalis sa magic flag. It's your fate, I ferry you. Medyo galit na sabi ng Golden Buddha. Lahat ang mga kapamilya ay walang laman. Gusto lang kitang pabulaanan ng basta-basta. Galit ka ba? Nakangiting sabi ni Aaron. Pagkatapos ay napansin ng Golden Buddha ang kanyang gaff at natural na ipinikit ang kanyang mga mata, amataba,
kasalanan, kasalanan. There's no need to pretend. From the first time I saw you, alam ko na isa kang peking Buddha, kasi nung nakita mo ako, may bakas ng pagtataka at bakas ng puot, diba? Malamig na sabi ni Aaron. You the Golden Buddha ay natigilan. Hindi niya inaasahan na ang Aaron ay natagpuan ang kanyang sariling emosyonal na pagbabago-bago. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit kailangan mong maunawaan ang Dharma tulad ng sinabi ko? Budismo at Taoismo. Isang sinasabi ng Budismo na kung hindi ako mapupunta sa impyerno, sino ang mapupunta sa impyerno? Kung hindi kita susundin, paano ko malalaman kung ano ang gusto mong gawin? Panipi, mukhang hindi kita kayang itago dito. Pagkainom ng Golden Buddha ay bigla nitong ibinaling ang palad, isang malaking palad ni Buddha ang direktang idiniin pababa. Sa harap ng malaking palad ng Buddha na may potensyal na kulog, biglang nagdagdag ng enerhiya ang Aaron, direktang hinayla ang palakol ng pango at tumakas. Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan si Aaron. Nang humarap siya sa kamay ng Giant Buddha, biglang may nadatnan na parang plastik si pango palakol na noon pa man ay walang talo. Ito ay sandali lamang ng paghaharap. Nabasag ang palakol ng pango, at ang mga mata ni Aaron ay biglang kumislap ng kaunting gulat at hindi maisip. Nasira ang palakol ng pango. Paano ito posible? Iyan ang hari ng lahat ng bagay. Ano man ang iniisip, mabilis na tumalikod si Aaron at agad na iniwasan ang presyon ng palad ng Buddha. Biglang bumagsak ang palad ni Buddha, at lumilipad ang alikabok. Malinaw, ang palad ng Buddha ay napakalakas, at ang Aaron ay natakot pa rin. Kung siya ay hinawakan ng palad ng Buddha, gaano man kalakas ang kanyang katawan, ang Aaron ay magiging laman na putik. Bagamat mayroon siyang immortal na Zuan armor at gold body blessing, kahit na ang pango-axe ay direktang nasira, anong kwalifikasyon ang mayroon siya para labanan ito? Nang siya ay natakot, binaliktad niya ang palad ng Buddha at inatake ang 3,000 tao mula sa Korea at Korea. Aaron ay hindi maaaring gawin magkano, sa oras na ito bilang karagdagan sa pagtatago, walang ibang paraan. Gayunpaman, ang palad ng Buddha ay napakalaki at napakabilis. Kahit na ang bilis ng Aaron ay napakabilis, ngunit pagkatapos ng ilang pag-ikot, ang Aaron ay hinihingal at nasa gulo. Anak, iyan ang halagang ibinayad mo para inisin ako. Kung ayaw mong madurudge hanggang mamatay ng palad ng aking Vajra Buddha, huhulihin ka. Sa tingin ko ay nakatadhana ka sa akin. Tinatanggap kita bilang aking alagad, at italaga ang aking sarili sa pagtalakay sa Budismo sa akin, mahinang sabi ng Golden Buddha sa oras na ito. Hehe, mayroon akong asawa at isang anak na babae. Anong uri ng Dharma ang ginagawa ko? Bukod, ito ay hindi tulad ng pagsasanay Budismo sa iyo bilang isang ipokrito. 3,000 mabangis ng ngiti, samantalahin ang sitwasyon ay isang yumigtad. Napakalaki ng palad ni Buddha, at ang bilis ay napakabilis. Naubos na ni Aaron ang kanyang pisikal na lakas. Hindi ko alam kung bakit, parang walang laman ang napakagandang aura ko sa harap ni Buddha. Ang kahangalan ay hindi dapat ituro. Ang Golden Buddha ay pinagalitan at ipinalakpak ang kanyang kamay sa langit, pagkatapos ay madudurog ka sa putik ng laman ng kamay ng aking Vajra Buddha. Sa oras na ito, sa labas, ang mukha ni Aaron ay mapatla, at ang dugo sa kanyang bibig ay nabasa ang solong damit ng kanyang pangitaas na katawan. Kung hindi dahil sa hindi mapawi na sandata ng Zuan, siya ay napalibutan at napatay. What the hell is going on? Gawa ba sa bakal ang apo na ito? Hindi ba ito magagawa? Diretsyong saway ni Ye Gotcheng sa kanyang ina. Hingal na hingal siya. At the same time, kilabot ang nararamdaman niya sa puso niya. Siya at ang isang grupo ng mga tao ay halos patay na, ngunit hindi pa rin nila siya napatay. Anong magagawa nila sa kanya kung hard to hard sila? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.